Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Mabuti po at nandito kayo. Maraming salamat sa inyong pagpunta at syempre pagtambay dito sa ating channel. Hello sa mga dati pa nating subscribers na lagi pa rin nakaabang hanggang ngayon. Hi po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Thank you so much po from the bottom of my heart. And syempre, welcome sa ating mga new subscribers, sa ating mga newbies dito. Kung kayo po ay bago sa ating channel, please do know na may mga almost 400 stories na po tayong na-upload na pwedeng-pwede nyo namang pagpilian at syempre pwedeng-pwede nyong imukbang kung kayo ay may oras. At bilang pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel, alam nyo na kung ano ang mauuna nating gawin. Walang iba kundi ang magbasa ng mga komento at syempre bumati at magpa-shoutout na rin sa lahat ng ating mga taga-suporta, which is kayong lahat na nakikinig ngayon. Thank you so much po sa inyo. Hello po once again. Hi kay Jamie Rodriguez or Jaime Rodriguez. Maraming salamat sa iyo. Jam Arden, thank you so much. Remy Pangilinan, na laging nanonood. Kay Michelle Giri, maraming salamat Michelle. Kay Hilda Masagana, thank you so much from Macau. Sa lahat po ng mga OFWs natin, sa lahat po ng ating mga tagapakinig dyan sa Macau, hello po sa inyong lahat. Hi kay Merchie Vlog Bukalig, na lagi pa rin nakikinig kahit hindi raw araw-araw na nagko-comment. Hello po from Bahrain, Happy Chatu, maraming salamat sa iyo. Mary Jane Cahudo, thank you so much. Malay Rabaklayo, maraming salamat sa iyo. Sally Buma, of course, and kay Anita Ligaspi, Sai Sigayo, maraming salamat all the way from Tanzania. Maraming salamat sa inyo. Evie Mendez Balya. Maraming salamat sa iyo, Eva. Maraming thank you po. Evie pala. Eva. Hello kay Wilma Elevado. Maraming salamat sa lahat po ng mga taga Jeddah, Saudi Arabia. Hello raw sa langga niyang si Teresa Kerante. Hi po. Hi kay Mary Jane. Maraming salamat, Christy Dimitrial, Charmaine Jean Pisino, thank you so much. Ayan, hello din kay Clasio, maraming salamat. Dina Aliparo, thank you so much po sa inyong lahat. Nora Escoto, and happy monthsary daw kay Polly ngayon, May 8. Hindi pala ngayon, bukas pa. Ano pala ito? Kahapon pa pala ito. Hello po. Kasi May 8 itong recording na ito. Hello naman kay Catherine of Pampanga, maraming salamat. Marilu Basmayor from Santa Rosa City, Laguna, maraming thank you. Josephina, maraming salamat sa iyo. LV Ragbo, Marilu Manligues, ayun, birthday niya today. Happy birthday, Marilu. Happy birthday. Liza Aduan, happy watching daw from Kuwait. Maraming salamat. Eunice Epanzo, thank you so much, Eunice. And pa-shoutout raw sa kanya na naiibsa ng kanyang pangungulila at syempre homesickness dahil LDR sila ng asawa niya. Hello sa asawa niyang si AJ na nasa Japan. Hi po sa mga OFWs natin sa Japan, maraming salamat. Zyril Viana from Mindoro or Viania from Mindoro, maraming salamat at updated ka lagi nitong ating channel at sa lahat ng ating mga uploads. Thank you so much sa iyo. Syempre, hello din kay Maisel Cambe. Maraming salamat sa mga kasamahan niya na araw-araw ring nakikinig. Leona, Chris, Jennifer, Nicole, Liza, Ira, LA, Erica, Elaine, Anna, Jennifer Gasing, at sa kanilang admin na sina Angel, Chilo, at Eliza. Hi, Marvy Montesilio. Talaga ba? Hindi ba halata? Charot. Hi kay Judith Pagit, maraming salamat sa iyong pakikinig. Lori Anoyo, maraming thank you. Joshua De Guzman, maraming salamat sa iyo. Annalisa Lozano from Camarines Sur, maraming salamat sa inyong pagtambay nitong ating channel. Lahat po talaga ng tumatambay dito ay taos puso ko pong pinapasalamatan dahil kayo po talaga ang dahilan kung bakit araw-araw, kahit na hindi naman araw-araw, pero sa bawat upload natin ay na-inspire tayo dahil po sa inyo yon, lalong-lalo na kung hindi kayo nag-skip ng ads. Thank you so much sa inyo. Ayan, Annalisa Ebat, maraming salamat all the way from Taiwan.
Thank you so much sa iyong pakikinig. Hello din sa mga taga San Pedro, Laguna. Laguna from Joey Arbo. Maraming salamat, Joey. Judy Ann Casal, thank you so much sa iyong pakikinig from Jody Lopez. Jay Ranoy, maraming salamat. Negrita Kulayja, thank you so much. At abangers ka dyan sa Hong Kong nitong ating channel. Liza, maraming salamat. Dayan Pisag, parang first time kong marinig yung pangalan mo, Dayan. Hello and welcome to our channel. At syempre, hello din kay Jelin Taruka ng Japan. Sa lahat po ng mga nasa Japan, na mga OFWs natin, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Huwag na po nating patagalin dahil alam ko na sa mga nagdaang mga araw ay medyo mahaba yung pa-shoutout natin. So ngayon, iiksiyan natin ng konti. Konti lang naman. Bukas naman ang ating mga pa-shoutout, okay? Umpisahan na natin ang paborito niyong programa, ang mga kwento ng Dear Mama Mia. May mga bagay na kahit anong gawin natin ay hindi na natin pwedeng ibalik pa. May mga pagkakamali na kahit sabihin pa nating natuto tayo mula dito, hindi natin maipagkakaila na meron tayong taong nasaktan at buhay na nasira dahil sa ating mga nagawa. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Leslie. Oo, Mama Mia, ang kwento kong ito ay hindi po nakaka-proud. Ang kwento kong ito ay masasabi kong isa sa mga kwento na siguro ay hindi na dapat nangyari pa. Kung maibabalik ko lamang ang panahon ay hindi ko ito gagawin. Kaya lang, Mama Mia, dahil sa sobrang kabataan ko noon ay hindi ko talaga naiisip na magiging ganito pala ang kahihinatnan ng lahat. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa isang bagay na nagawa ko na hanggang ngayon ay labis-labis ko pa ring pinagsisisihan. Na hanggang ngayon ay wini-wish ko na lamang na sana hindi na lang nangyari. Na sana naging panaginip na lang ang lahat. Na sana maibabalik ko ang panahon at maitutuwid ko ang malaki kong pagkakamali noon. Mama Mia, ang mga pangyayari, lugar at mga pangalan ng tao nitong kwento ko ay sadya ko pong binago. Pero ang buod ng aking kwento ay nandoon pa rin. Binago ko po para nang sa ganon ay walang makakilala at walang mangungutya sa mga desisyon na aking nagawa. Pati na rin sa mga taong na-involve sa mga maling desisyong nagawa ko sa aking buhay. Mama Mia, I was a spoiled brat dati pa lang. Yun ang masasabi ko sa sarili ko. Nag-iisa kasi akong anak, Mama Mia. Hindi naman kami mayaman pero hindi rin naman kami mahirap. Parehong nagtatrabaho bilang accountant ang mga magulang ko. Pareho silang busy sa kanilang mga trabaho. Alam mo ba, Mama Mia, yung mga accountants po ay halos gabi-gabi nalilate ng uwi. Kaya sanay na sanay ako nung bata pa ako na kahit sa anong time ng araw, breakfast man yan, lunch man yan o dinner, ay hindi ko talaga nakakasabay ang mga magulang ko. May mga pagkakataon naman na nakakasabay ko sila tuwing weekend pero hindi rin sila sabay. Dahil paminsan-minsan si Mama ang may pasok tuwing weekend, minsan naman ay si Papa. Magkaiba po ang kumpanyang pinapasukan nila. Ang Papa ko ay nagtatrabaho sa isang accounting firm. Ang Mama ko naman ay sa isang pribadong kumpanya bilang kanilang internal auditor. Mama Mia, masyado pong busy ang mga magulang ko sa kanilang trabaho. Lumaki po kasi silang dalawa sa hindi mayamang pamilya, kaya takot na takot silang maghirap ulit. Ang sabi ng mga magulang ko sa akin ay labis talaga raw ang kanilang pagsisikap nung kabataan nila. In fact, Mama Mia, ay college pa lang sila ng dalawa. Nag-workout daw ang relationship nila dahil pareho silang mga workaholics. Pareho po sila na mahilig mag-aral at pareho po sila ng dreams na balang araw ay maibibigay nila ang kaginhawaan ng buhay sa kanilang magiging mga anak. Pero dahil nga pareho silang busy, Mama Mia, ay naging himala na lang na isinilang ako sa mundo.
Sabi nila ako raw ang kanilang prized possession. Ang sabi nila Mama Mia, ako raw ang kanilang greatest gift. Pero ewan ko ba, hindi ko naman nararamdaman yon sa pagtrato nila sa akin. Oo nga't hindi naman sila nagkukulang sa mga material na bagay. Hindi naman sila nagkukulang sa lahat ng pangangailangan ko physically. Pero emotionally, pareho po silang hindi available. Lumaki ako Mama Mia sa piling ng aking dalawang niyaya. Oo, dalawa po dahil yung isa ay taga-alaga lang talaga sa akin at yung isa naman ay taga-linis at taga-alaga ng bahay. Hindi naman masyadong malaki yung bahay namin. Sakto lang na may 5 kwarto. Hindi rin mga malalaki yung kwarto. May mga mas mayayaman pa akong mga kaklase kaya lang Mama Mia. Ako po, kahit nung nag-elementary ako hanggang grade 6 ay hinahatid pa rin ako ng yaya. Lahat ng gagamitin ko sa school ay hinahanda na ng yaya ko. In short, Mama Mia, hindi po ako nagkaproblema sa lahat ng bagay na gustuhin ko. At meron din po akong kasabihan noon na alam kong kasabihan ng halos lahat ng spoiled brat dito sa mundo. What I want is what I get. No more, no less. Kung ano talaga ang gusto ko, yun ang nakukuha ko Mama Mia. Isang iyak ko lang, isang tantrums ko lang sa mga magulang ko ay naibibigay lahat ng kagustuhan ko. Kaya naman nadala ko yun hanggang sa nag-aaral na ako Mama Mia. Kahit nasabihin pa natin na pare-pareho naman kami na may mga kaya sa buhay dun sa pinag-aaralan kong private school, ay Mama Mia iba pa rin ang pagiging spoiled ko. Siguro nga dahil only child. Kaya naman Mama Mia, lahat po ng gustuhin ko ay nakukuha ko. Hindi nga lang kasama doon ng grades. Well, wala naman akong pakialam doon. Kasi parehong mga magulang ko nga ay hindi nangingialam sa grades ko. Ang gusto lang nila ay pumasa ako. Dahil Mama Mia, may balak naman daw sila na magtayo ng negosyo na para sa akin balang araw. Kaya hindi ko kailangan na magpakapagod sa pag-aaral para sa malaking grades. Dahil alam ko na hindi ko kailangan ng kahit na anumang scholarship. Kayang-kaya akong pag-aralin ng mga magulang ko kahit saang paaralan pa ng Pilipinas ko gustuhin. Kaya naman Mama Mia, naging easy lang talaga sa akin ang buhay. Hanggang sa nasanay na lang din ako na walang presensya ng mga magulang sa buhay ko. Nasanay akong mag-isa. Nasanay ako na mga barkada ko lang ang aking kasama. Pero paminsan-minsan Mama Mia ay naiinggit din ako sa iba kong kaibigan. Lalo na sa kaibigan kong si Dayan. Si Dayan po Mama Mia ay hindi naman talaga mayaman. Meron lang siyang scholarship kaya siya nakakapag-aral sa paaralan namin nung high school. Well, hindi rin naman sila mahirap. Pero alam ko na kung tutuusin, hindi kakayanin ng mga magulang niya na pag-aralin siya sa paaralan namin. Kasi nga mahal yun at isa pa Mama Mia, 5 silang magkakapatid kaya may iba pang pinag-aaral ang kaniyang mga magulang. Masaya si Dayan kasama. Mama Mia, nasasakyan niya lahat ng trip ko. Lahat din ng gusto ko ay binibigay ni Dayan. Naging magkaklase kami nung second year high school. Na-transfer kasi ako sa first section Mama Mia. Ewan ko ba kung anong nangyari at kung anong nagawa ko kung bakit ako na-transfer sa first section. At doon ay naging magkaibigan kami. Naging magkatabi kasi kami ng upuan at halos magkagrupo kami sa lahat ng project sa school. Si Dayan yung utak. Siya yung gumagawa habang ako naman ang sa monetary side. Oo Mama Mia, ako lagi ang gumagastos sa aming dalawa. Wala naman akong pakialam noon. Wala akong pakialam na nililibre ko siya dahil hindi naman talaga mauubos ang allowance ko nang sa akin lang. Masaya din akong kasama si Dayan Mama Mia kasi para akong may personal na alalay sa school. Pero hindi naman ganoon ang tingin ko sa kanya. Kaibigan nga. Kaya nga give and take kami. Nililibre ko siya, binibilhan ko siya ng mga damit, binibigyan ko siya ng mga luma kong damit. At ang kapalit noon ay ginagawa niya ang mga gusto ko. Kapag meron akong boyfriend sa school Mama Mia at kapag ayaw ko na, si Dayan po ang pinapahiwalay ko sa kanila. Lalo na kapag ayokong makipag-usap. Meron po akong ganung ugali Mama Mia. Meron akong ugali na kapag hindi kita gustong kausapin ay hindi talaga kita kakausapin kahit anong gawin mo. Kaya naman sa mga pagkakataong iyon ay si Dayan ang humaharap sa mga boyfriend ko.
Siya ang nakakakita kapag umiiyak ang mga ito. Naiinsulto ako kapag sinabihan niya ako, Mama Mia, na yung boyfriend kong hiniwalayan niya para sa akin ay hindi umiyak. Feeling ko ay hindi ganun kalalim ang kanilang nararamdaman. Kabaliktaran naman kapag sinabi ni Dayan na umiiyak sila at nagmamakaawa na kausapin ko. Mama Mia, hindi ko naiisip noon na si Dayan pala ay ginawa kong parang ganun, parang alalay. Ang akala ko talaga noon na yun ang pakikipagkaibigan. Na ang pakikipagkaibigan ay give and take. Give na ako ng give sa mga physical at monetary values. Kaya siya naman yung sa mga hindi kayang bilhin ng pera. Hanggang sa nung nag-first year college na kami, Mama Mia, nagkahiwalay na kami ng paaralan ni Dayan dahil hindi niya kinaya at hindi kakayanin ng budget ng mga magulang niya yung paaralan na pinapasukan ko. Ayoko talaga doon pero ang sabi ng mga magulang ko ay doon ako para mas secure ang future ko. Doon daw kasi nag-aaral ang mga mayayaman. Mama Mia, isa nga pala sa gusto ng mga magulang ko ay magkaroon ako ng boyfriend at eventually asawa na financially stable. Ewan ko ba? Siguro talagang na-addict na sa pera ang mga magulang ko. Siguro na obsessed na sila na payamanin pa ang aming pamilya. Well, hindi ko naman sila masisisi. Ako rin naman, Mama Mia, ay gusto ko rin na mayaman ang aking makakatuluyan. Paano na lang ang mga kapritsyo ko? Pangarap ko pa naman na magkaroon ng collection of designer bags and shoes. Oo, Mama Mia. Tipikal po akong babae. Mahilig ako sa makeup, mahilig akong pumorma, lalong-lalo na sa mga bags and shoes. Meron naman akong paunti-unting designer brands pero Mama Mia, hindi po yun ganun kakamahalan. Kapag binibilhan ako ay once a year lang tuwing birthday ko at yun pang pinakamura dun sa store na yun. Kaya naman, ang gusto ko talaga ay isang lalaking makakapag-provide sa akin. Hindi na kailangang sabihin pa ng mga magulang ko na yun ang hanapin ko dahil yun naman talaga ang nasa isip ko. Hanggang sa makilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Edwin. Mama Mia, nakilala ko si Edwin isang araw sa bookstore kung saan kami magkikita ni Dayan. Tumawag kasi siya sa akin at umiiyak. Dayan, anong problema? Tanong ko. Les, pwede bang umutang? Sabi niya. Utang? Bakit? May nangyari ba? Kailangan mo ng pera? Kasi Les, yung prof namin sa aming major, pinapagalitan na ako eh. Ako na lang yung walang books sa aming subject na yun. Dalawa pa namang books yun, volume 1 and volume 2 at masyadong mahal. Tigi 1,000 bawat isa. Bakit? Hindi ba nabili ng papa mo? Wala raw budget, bes eh. Okay lang naman sana sa akin na mag-photocopy na lang pero ayaw talaga ng prof namin. Ang gusto niya may aklat daw bawat isa. Okay, sige. Magkita tayo after class ko. Pero mga 5 PM pa ako matatapos. Bes, 6 PM pa ako eh, sabi niya. Ano? Ang tagal mo naman. Pag-aantayin mo ako ng 1 oras? Sabi ko pa. Mama Mia, hindi ko po talaga ugaling mag-antay. Sabi ko nga sa inyo, isa po akong babaeng walang pasensya at babaeng spoiled brat. Pero dahil umiiyak na ang best friend ko sa kabilang linya, ay bumuntong hininga na lang ako nung nag-explain siya sa akin na hindi niya kayang mag-early out o hindi pumasok sa last subject niya dahil isa rin yun sa mga majors niya. Okay, sige. Pupunta na lang ako sa isang coffee shop malapit sa bookstore na sinasabi mong merong libro na bibilhin mo. Doon na lang tayo magkita, sabi ko. 5 PM nung matapos ang klase ko, hindi muna ako umuwi at dumiretso na ako dun sa coffee shop na yon. Bumili ako ng kape, Mama Mia, tsaka nagkape-kape at nagsi-cellphone lang. Habang nagsi-cellphone ako, lumipas ang halos 1 oras ay wala pa rin si Dayan. Kaya naman naipag-isip-isip ko na bilhin ko na lang yung aklat na yon. Total, sinabi naman niya sa akin kung sino ang author at kung ano ang title ng aklat. At volume 1 at volume 2 nga ang kailangan.
Habang naglalakad ako, Mama Mia, papunta sa bookstore ay naiisip ko na napakaswerte ni Dayan sa akin. Pero napakaswerte ko rin naman sa kanya. Dahil lahat naman ng ginagawa ko sa kanya ay nakalista sa isipan ko. At darating ang araw, sisingilin ko yon. Meron akong project na gagawin na diorama, Mama Mia, at pagod na pagod akong gawin yon. Wala naman kasi akong artistic side sa akin. At si Dayan naman ay may pagka-artistic. Kaya siya ang pagagawin ko ng aking project. Kaya naman bumili ako ng walang pag-aalinlangan ng aklat. Pero mabibigat pala ang mga aklat na yon, Mama Mia, dahil ang kakapal. Habang bitbit ko yon at papunta ako sa counter ng bookstore ay may nakabanggaan akong lalaki. Matangkad, guwapo. Miss, sorry, sabi niya. Pinulot niya yung aklat, Mama Mia, pero yung volume 2 ay kinuha niya. Excuse me? Akin yan, ako ang bibili niyan, sabi ko nang may pagtataray. Ay, sorry miss, akala ko hindi to kasali. Kailangan ko kasi to. Kailangan to ng girlfriend ko sabi niya. Sorry, pero kailangan niya ng best friend ko at ako ang unang nakakita niyan. Miss, pwede bang sa susunod na lang yung sayo? May delivery naman daw sa susunod na araw, sabi nung attendant. Pwede bang ikaw ang mag-antay sa susunod? Kailangan na kailangan niya ng best friend ko kaya akin na, sabi ko. Mama Mia, kinuha ko ng sapilitan sa kanya ang aklat at wala rin siyang nagawa kundi ibigay yun sa akin. Habang papalapit na ng papalapit ang turn ko dun sa linya sa may counter ay dumating si Dayan. Les, tawag niya sa akin. Bibilhin mo pa ba? Sorry, hindi mo ba natanggap yung text ko? Sabi niya. Anong text? Wala naman akong natatanggap. Nung tinignan ko ang cellphone ko, Mama Mia, ay nakamute pala yun. At meron nga siyang text message sa akin. Sinabi niya na wag ko na raw bibilhin yung aklat dahil bibilhin na ng boyfriend niya para sa kanya. Boyfriend? Sinong boyfriend? Tanong ko. Pero bago pa siya makasagot ay lumapit yung matangkad na lalaki kanina. Babe, sorry pero wala ng volume 2 Ano, nilinya na ako para sa volume 1? Ikaw? Ikaw yung boyfriend ni Dayan? Sabi ko. Les, magkakilala kayo ni Edwin? Tanong niya. Hindi, pero kanina nagkabanggaan kami at inaagaw niya itong volume 2. Sabi ko na may pagtataray pa rin. Ikaw pala si Leslie. Naku, sorry Para kay Dayan kasi yung bibilhin ko Huwag kang mag-alala, ako nang bibili, sabi ko. Hindi, ako na. Mama Mia, halos mag-away na kami ni Edwin noon sa may bookstore na yon. Hanggang sa sinabi na lang ni Dayan sa akin na si Edwin na lang daw ang bibili para sa kanya. Hinila ako si Dayan, Mama Mia, at pinandilatan. Pagkatapos ay sekreto ko siyang sinabihan na bakit siya nagpapabili ng kung ano-ano sa isang lalaki. Yung lalaki pa naman, Mama Mia, kapag gumastos ay kailangang may kapalit. Mama Mia, tumaas din ang kilay ni Dayan sa akin. Bakit? Lalaki lang ba ang kailangang may kapalit? Sabi niya na may halong panunukso. Well, at least yung kapalit ko hindi hindi kabastusan, sabi ko. Tumawa na lang siya, Mama Mia. Pagkatapos ay pinaliwanag niya kay Edwin ang lahat at ako na nga ang nagbayad sa 2 aklat na yon. Matapos kong maibigay ang aklat kay Dayan ay uuwi na sana ito para mag-aral pero inaya ko pa siya sa bahay. Bes, ihahatid kasi ako ni Edwin, sabi niya. Well, pwede naman kayong pumuntang 2 sa bahay namin, sabi ko. Talaga, Bes? Oo, para makilala ko na rin yung boyfriend mo. Ikaw hindi ka nagsasabi nagbo-boyfriend ka na pala. Mama Mia, unang boyfriend po ni Dayan si Edwin. Dahil nung high school kami ay hindi naman siya nagkaroon ng sarili niyang boyfriend dahil siya lang naman ang tagahiwalay ng mga boyfriends ko para sa akin. Tumawa na lang siya, Mama Mia. Ang sabi niya, hindi pa raw niya nakukwento sa akin dahil ang gusto niya ay personal niyang ikwento sa akin yon. Kaya nga, sumama na lang kayo sa bahay. Ang tagal-tagal na nating hindi nakapagkwentuhan, hindi ba? Sabi ko. Kaya naman, Mama Mia, sumama na rin silang 2.
Nagmotor po si Edwin dahil may motor ito. Samantalang kami ni Dayan ay sumakay sa kotse na pinasundo sa akin ng mga magulang ko. Pagdating namin sa bahay ay nagpaluto agad ako ng espesyal na dinner sa mga yaya ko. Inaya ko silang dalawa sa kwarto ko at doon ay nanood kami ng movies. Mama Mia, nung lumabas si Edwin para mag-CR ay tinanong ko ang love story nilang dalawa. Ang sabi sa akin ni Dayan ay magkababata raw sila ni Edwin. Pero umalis daw ang pamilya nito nung manalo sa loto ang kanyang ama. Oo, Mama Mia, may kaya rin ang pamilya ni Edwin dahil nga sa napanalunan nito sa loto. Nagkaroon raw ito ng mga maliliit na negosyo na swerte naman daw na nag-take off at naging matagumpay. Nagkita raw sila ulit dun sa paaralan na kanyang pinapasukan ngayong college dahil dun din nag-aaral itong si Edwin. Well, I'm happy for you, Dayan. Pero sana siya talagang lalaki para sa'yo, sabi ko. Huwag kang mag-alala, kilalang kilala ko si Edwin. Mabait siya. Katulad mo, mabait ka rin. Alam mo ba, Les, kahit na hindi ako pinanganak na mayaman, pero nagkaroon naman ako ng mga tao sa paligid ko na mahal ako. Katulad mo at katulad ni Edwin. Diyan pa lang, mayaman na ako. Sabi ni Dayan. Niyakap ko si Dayan, Mama Mia, at sinabi ko sa kanya na kapatid na ang turing ko sa kanya at hindi na yon magbabago kahit pa hindi na kami pareho ng school na pinapasukan. Nag-made pa kami ng pact nung gabing yon. Sinabi ko, bawat buwan dapat nagkikita kami at least 3 beses sa isang buwan. Nagde-date kami ng kaming dalawa lang. Mama Mia, naging masaya naman ako dahil tinupad naman ni Dayan ang aming usapan na yon. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng sarili kong boyfriend na sa tingin ko ay unang boyfriend na seseryosohin ko. Itago natin siya sa pangalang Richard. Si Richard, Mama Mia, ay hindi naman masyadong gwapo. Kaya lang, simpatiko siya. Maganda ang kanyang pangangatawan at galing siya sa buena pamilya. Galing siya sa pamilyang may magandang background. Kaya naman nung pinakilala ko siya sa mga magulang ko ay gustong-gusto siya ng mga ito. Ako rin naman, Mama Mia, ay nagugustuhan ko na si Richard. Lalo pa at nakikita ko talaga ang mga magaganda niyang qualities. Kaya lang, tulad ng ibang relasyon, ay hindi naman po pala totoo ang pinapakita sa akin ni Richard, Mama Mia. Dahil nung nag-6 na buwan na kaming dalawa, dun ko na nakita ang mga pangit niyang ugali. Napaka-demanding niya. Gusto niya yung oras ko ay lagi na lang sa kanya. Gusto niya, Mama Mia, ay lagi na lang akong nakabuntot at nakasunod sa lahat ng gusto niyang gawin ko. Hanggang sa nagalit na rin ako sa kanya, hanggang sa nagkaaway-away na kaming dalawa. Lagi kong tinatawagan si Dayan at lagi kong kunikwento sa kanyang mga nangyayari sa amin ni Richard. Ang sabi niya, Mama Mia, ay ganun daw talaga ang relasyon. Hindi daw talaga puro happy-happy. Alam niya yon dahil tumagal na rin ng 1 taon mahigit ang relasyon nila ni Edwin. Talaga? Hindi rin kayo magkasundo minsan ni Edwin? Tanong ko. Oo naman, hindi lang minsan. Linggo-linggo kaming nag-aaway niyan. Ang gusto kasi ni Edwin, yung parang parang casual lang. Alam mo naman ako, Les, masyado akong clingy. Sa tingin ko nga nakaka-relate ako dyan kay Richard sabi niya. Mama Mia, iniintindi ko si Richard dahil na rin sa payo ni Dayan. Pero isang beses, Mama Mia, ay nahuli kong may ibang kahalikan si Richard sa likod ng gym namin. Galit na galit ako noon. Sumisigaw ako sa sobrang galit. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay inagaw sa akin ng isang bagay na pinakagusto ko. At yun ang ayaw na ayaw kong nararamdaman. Sa galit ko, Mama Mia, ay hinila ko pa ang buhok ng babaeng kinahalikan niya. Alam naman kasi ng buong school, Mama Mia, ang tungkol sa relasyon namin ni Richard. Ang totoo niyan ay isa nga kami sa mga it couple kung tawagin sa school. Kaya alam ko na alam nung babae na may karelasyon si Richard. Sadyang malandi lang siguro talaga yung babaeng yun. Kaya hindi na ako nagpapigil pa. Hinila ko na ang buhok niya at sinabunutan ko na siya.
Hindi naman nagpatalo yung babae. Yung babae kasi Mama Mia ay anak ng isa sa mga professor dun sa school. Nag-away kaming dalawa hanggang sa napatawag kami sa guidance. Mama Mia, pareho po kaming napatawan ng 2 arawng suspension. At sa 2 araw na yun ay hindi man lang nagpakita sa akin si Richard. Tinatawagan ko siya Mama Mia, pero hindi niya ako pinapansin. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Maging ang mga text ko ay wala ring reply. Galit na galit ako nun sa kanya. Wala akong mapagsabihan kaya tinawagan ko si Dayan. Bes, kailangan kita, sabi ko. Les, sorry talaga. May kailangan akong isubmit. Sorry talaga, may kailangan kaming gawin. Ang dami-daming nasa plate ko ngayon. Bes, please naman kailangan kita. Pagmamakaawa ko na umiiyak. First time ko kasing nasaktan ng dahil sa lalaki, Mama Mia. First time ko pong nasaktan dahil niloko ako. Hindi ko po alam kung papaanong i-handle ang ganong uri ng emosyon. Pero imbis na damayan ako ni Dayan, ay hindi siya pumunta at inuna pa niya ang mga requirements niya sa klase. Kahit na sinabi ko na kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Kahit na sinabi ko na Mama Mia na hindi ko alam kung papaano i-handle itong damdamin ko ngayon. Pero mas pinili pa rin niya ang kanyang klase. Kaya naman nagtampo ako sa kanya Mama Mia. Tinext ko siya at siningil ko sa lahat ng mga nagawa ko para sa kanya. Tinawagan naman niya ako at nag-sorry siya. Miss, pwede bang si Edwin muna ang makinig sa mga problema mo? Vacant naman siya ngayon at nangungulit din sa akin. Mama Mia, hindi na ako sumagot at binaba ko na ang tawag. Ilang saglit pa ay may tumatawag sa akin na isang unknown number. At nung sagutin ko yon ay si Edwin nga. Sinagot ko yon dahil akala ko ay si Richard yun Mama Mia at hihingi ng tawad sa akin. Handa naman talaga ako noon na patawarin siya. Kaya lang si Edwin pala ang nasa kabilang linya. Anong kailangan mo? Sabi ko na may halong pagmamaldita. Nung mga panahon kasi na yun, Mama Mia, ay hindi ko pa rin tanggap si Edwin para sa best friend ko. Oo, wala akong sinasabi kay Dayan dahil ayokong masaktan siya. Kaya lang, hindi ko talaga gusto ang ugali ni Edwin. May pagkapresko siya, Mama Mia. Pero nung hapon na yun ay biglang nag-iba ang timpla niya. Biglang nag-iba ang tono niya sa kabilang linya. May sakit ka raw? Sabi ni Dayan. Wala akong sakit. Sabi niya broken-hearted ka raw. Sakit ba yun? Tanong ko. Sakit yun. Sakit sa puso. Mas masakit yun kasi hindi naiibsan. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam kung dahil lang ba sa masyado akong emotional nung mga panahon na yun. Pero napaiyak talaga ako habang kausap ko sa telepono si Edwin. Uy, wag kang umiyak. San ka ba? Nasa bahay, nasa kwarto ko. Pwede ba akong pumunta dyan? Sabi niya. Okay. Mama Mia, ilang sandali pa ay may motor na pumarada sa may garahe namin. At alam ko na si Edwin na yon. Nung kinatok ako ng katulong at sinabi niyang nandun si Edwin, ay sinabi ko na papasukin ito sa kwarto ko. Mama Mia, nag-atubili pa ang katulong namin dahil si Edwin lang mag-isa at hindi naman kasama si Dayan. Sabi ko wag silang makialam at papasukin si Edwin. Ang totoo niyan Mama Mia ay nahihiya kasi ako na makita ng mga katulong namin yung mugtong-mugto kong mga mata. Kilala kasi nila ako bilang strong and independent, bilang walang ibang kailangan. Pero nung mga panahon na yon ay nasasaktan talaga ako ng todo. Nung makapasok na si Edwin ay natawa siya sa itsura ko. O ba yan? Para kang sinabunutan ng 10 demonyo, sabi niya. Mama Mia, binato ko siya ng unan dahil sa inis ko. Nandito ka ba para inisin ako ha? Tanong ko. Uy hindi, joke lang naman yun. Nandito ako bilang kaibigan mo. Hindi bilang kaibigan ko Edwin. Nandito ka bilang proxy ng girlfriend mo. Pagpapaalala ko sa kanya. Ay sorry naman kung yun ang iniisip mo. Pero di nga,
Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Doon Mama Mia ay hindi na ako nagtira pa. Ikwinento ko lahat kay Edwin ang tungkol sa nangyari sa amin ni Richard. Gago pala yung lalaking yun eh. Alam mo, may mga lalaki talagang ganun. Pero wag mo nang pag-aksayahan yun ang panahon. Makakahanap at makakahanap ka rin ng iba. Yung katulad ko, mabait, loyal, faithful at mapagmahal. Binato ko ulit siya ng unan dahil sa sobrang feeling niya. Alam mo, napaka-feeling mo talaga. Oo, alam kong feeling ako. Oo, alam ko rin na hindi mo ako gusto para kay Dayan. Pero sabihin ko sa'yo, hindi ako katulad ng boyfriend mong si Richard. Ex-boyfriend, sabi ko. Ex ba yun? Hindi pa nga kayo naghiwalay? Di pa nga kayo nag-usap dalawa? Sabi niya. Bakit? Ano pa bang dapat naming pag-usapan? Nahuli ko na siyang may kinikerengking na iba. Sabi ko naman. Tumawa siya Mama Mia pagkatapos ay tumayo. Saan ka pupunta? Magluluto. Pagluluto kita ng merienda para gumaan-gaan yan pakiramdam mo, sabi niya. Lumabas siya Mama Mia at pumuntang kusina. Tinawag niya yung katulong namin at saka nagpatulong siya kung saan yung mga ingredients. Pinagluto niya ako ng spaghetti na maraming hotdogs. Hindi ko alam pero alam pala niya na yun ang paborito ko dahil sinabi ni Dayan. Mama Mia, nung matapos siyang magluto ay nagpabili rin siya ng soft drinks at nilagyan niya ng maraming ice. Paborito ko rin. Kahit na nasasaktan ako, kahit na umiiyak ako noon Mama Mia, pakiramdam ko ay gumaan ng konti ang aking nararamdaman dahil sa ginawang yun ni Edwin. Nagtagal pa siya sa bahay. Naglaro pa kami ng kung ano-ano at nanood ng sine. Magagabi na nung umalis siya Mama Mia dahil sabi ko ay paparating na rin ang mga magulang ko. Nung makaalis siya, wala pang isang oras ay tumawag sa akin si Dayan. Nangangamusta. Hindi na ako galit sa best friend ko dahil kahit hindi siya nakapunta ay pinapunta naman niya si Edwin. Sabi ko noon sa sarili ko Mama Mia, mabuti nga at si Edwin ang nakausap ko noon. Nagkaroon ako ng perspective ng isang lalaki. Nagkaroon ako ng idea na hindi pala lahat ng lalaki ay ganun. Kaya naman Mama Mia, simula sa araw na yun ay nagugustuhan ko ng tumambay at makasama si Edwin. Kapag hindi po libre si Dayan ay si Edwin po ang nakakasama ko. Kapag gusto kong mag-shopping at wala si Dayan, si Edwin po ang sumasama sa akin. Alam mo, bihira sa mga lalaki ang sumasama sa shopping sa mga babae. Sabi ko isang araw nung binitbit na niya ang mga binili ko. Well, wala naman akong choice dahil magagalit sa akin si Dayan kapag hindi kita sinamahan. Mama Mia, kunwari ay nagtatampo ako noon. Nakakatampo ka naman. Akala ko pa naman ay sinamahan mo ako dahil kaibigan mo na ako. Yun pala, ayaw mo lang magalit yung girlfriend mo sa'yo. Uy, hindi naman ganun. Tampururot ka talaga. Kaibigan na kita syempre. At syempre, para rin maibsan ang inaalala ni Dayan. Alam mo kasi yun, masyadong babad sa eskwela. Masyadong babad sa mga subjects niya. Gusto niya raw kasi na mag-dean's list at gusto niyang i-upgrade pa yung scholarship niya. Nahihirapan na raw kasi sila sa gastusin eh, sabi ni Edwin. Alam mo, sinabihan ko na yan si Dayan na pwede namang tulungan ko siya sa pag-aaral niya, pero ayaw niya. Ako nga rin na boyfriend, sinabihan ko siya ng ganun eh, pero ayaw niya rin. Alam mo naman yung kaibigan mo, masyadong mataas din ang pride, sabi ni Edwin. Totoo nga Mama Mia, simula nung mag-college kami ay napapansin ko na parang tumaas ang pride ng best friend ko. Siguro Mama Mia ayaw niya lang talaga na maramdaman na parang mas maliit siya kumpara sa amin ni Edwin. Hanggang sa naging close na kami unti-unti ni Edwin Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang ako na naramdaman kong mahal ko na ang boyfriend ng best friend ko. Mama Mia, simula nga nung maramdaman ko yun ay iniwasan ko si Edwin. Iniwasan ko siya at hindi na ako nakikipagkita sa kanya. Pero naging makulit si Dayan. Tinatanong niya ako kung bakit raw ayaw ko nang makasama si Edwin. Ang sabi ko dahil may boyfriend na ako. Well, mas kailangan mo ngang makasama si Edwin
Mas kailangan niyang balatan yung boyfriend mo, no? Baka katulad na naman yan ng ex mo. Sabi niya. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay wala naman akong boyfriend noon. Kahit na ang totoo, ay iniiwasan ko lang talaga si Edwin dahil umiiwas ako sa tukso. Kaya lang, Mama Mia, naging makulit si Dayan. Hanggang sa sila ng dalawa ni Edwin ang bumibisita sa akin sa bahay. Isang araw, Mama Mia, birthday ko yon. 18th birthday ko po. At nung 18th birthday ko ay ayoko talaga ng debut, pero nag-insist ang mga magulang ko. Ang sabi nila, Mama Mia, kailangan raw para mapakilala nila ako sa kanilang mga kasamahan sa trabaho at sa mga anak ng mga ito. Alam kasi nila na wala akong boyfriend. May mga nireto pa sila na gawin ko raw escort pero sinabi ko na hindi ako komportable. Sinabi ko pa, Mama Mia, na pwede namang pinsan ko ang magiging escort ko. Pero wala namang ni isa sa mga pinsan ko ang pumayag dahil pare-pareho silang may mga bitbit na girlfriends at date sa gabing yun. Kawawa naman talaga ako. Ako lang ang walang boyfriend. Ayoko, bes. Ayoko mag-debut. Wala akong escort sabi ko. Si Edwin na lang. Mabilis na mungkahi ni Dayan. Ano ka ba? Wala kang magiging date nung gabing yun, sabi ko. Bes, yun nga Hindi ako makakasama sa'yo. Anong hindi ka makakasama? Bakit? Pupunta kasi ako ng Davao. May press conference doon. At isa ako sa mga delegates ng school namin. Kinabukasan pa kami uuwi nun Dayan naman, ikaw ang best friend ko pero wala ka sa birthday ko? Tanong ko. Pasensya ka na talaga, bes. Pwede bang si Edwin na lang ulit yung sub ko? Siya na lang ulit yung proxy ko pagkatapos siya na rin yung date mo, please. Papayag naman yun dahil magkaibigan naman kayo, sabi niya sa akin. At nung tinawagan nga niya si Edwin, Mama Mia, ay pumayag nga ito. Galit na galit pa ang mga magulang ko dahil sino raw ang escort ko. Ang akala nila ay nag-boyfriend na ako nang hindi nila alam at ng taong hindi nila gusto. Kahit naman kasi may mga maliliit na negosyo sina Edwin, Mama Mia, ay may mga gusto ng lalaki ang mga magulang ko para sa akin nung mga panahon na yun. Kaya lang ayoko talaga na magkaroon ng escort na hindi ko kilala. Nakaka-boring kaya nun. Boring pa naman ang debut lalo't yung mga imbitado bukod sa mga pinsan ko ay hindi ko naman talaga masyadong mga ka-close. Buti na lang at pumayag ang mga magulang ko na si Edwin ang escort ko nung malaman nila na boyfriend to ni Dayan. At nun ngang debut ko, Mama Mia, dun mas lalong kumabog at tumibok ang dibdib ko para kay Edwin. Napakagwapo niya kasi talaga sa suot niyang tuxedo. At Mama Mia, hindi po ako nabore sa birthday ko dahil sa kanya. At pagkatapos nga ng birthday ay may after party pa kung saan ay may inuman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nung makauwi na ang lahat at nung papauwi na si Edwin, ay bigla ko siyang hinila sa kanyang mga kamay at bigla ko siyang hinalikan. Pareho na kaming nakainom nung mga panahon na yon. Pareho na kaming lasing, Mama Mia. Siguro, alam namin yung ginagawa namin. Kaya lang hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Mama Mia, bigla akong nahila si Edwin at the next thing I know ay nasa loob na kami ng kwarto ko. Naghahalikan. Hinuhubad ang mga damit ng bawat isa. Kahit na naka-makeup pa ako noon ay walang naging pake si Edwin. Siguro nga, Mama Mia, dahil na rin sa kanyang kalasingan. Mama Mia, magaling si Edwin pagdating sa kama. Napaligayan niya ako nung gabing yun. Yun ang best birthday gift ever para sa akin. Naging masaya ako, Mama Mia. Masayang masaya. Nung magising kaming dalawa ay gulat na gulat si Edwin. Leslie, sorry, hindi ko sinasadya, sabi niya. Edwin, okay lang yun. Kagustuhan ko rin naman. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Dayan, sabi ko. Mama Mia, doon ay nakita ko ang labis na pag-aalala sa mukha ni Edwin. Alam mo bang nasaktan ako noon, Mama Mia? Nasaktan ako dahil parang hindi siya naging maligaya sa mga nangyari sa amin.
At sinasabi pa niya na hindi niya raw alam ang ginagawa niya nung gabing yun. Paanong hindi niya alam? Alam ko pa naman. Posible ba, Mama Mia, na may isang taong nakakalimot sa sarili niya kapag nalalasing siya? Ako kasi alam ko ang ginagawa namin Alam kong nasaktan ako sa unang pagniniig namin, pero kahit na nasaktan ako ay naging masaya ako. Dahil mahal ko ang lalaking unang nakatikim sa katawan ko. Kaya lang, Mama Mia, hindi ganun ang naging reaksyon ni Edwin. Para siyang nandiri. Agad-agad siyang nagbihis at palihim at mahinang binuksan ang pintuan ng kwarto ko. Siguro sinisigurado niyang walang tao sa labas. At Mama Mia, ilang sandali pa ay narinig ko na ang motor niya na umandar papaalis sa amin. Biglang pumasok sa kwarto ko ang isa kong yaya. Tinanong kung dun ba natulog si Edwin. Hindi ako nagsalita at ang sabi ko ay nagugutom na ako kaya ipagluto nila ako. Sa loob ng banyo, Mama Mia, ay naligo ako at doon ay malaya akong umiiyak. Bakit ganon? Maganda naman ako, pero bakit nandiri sa akin si Edwin? Hindi niya ba ako mahal? Wala ba siyang katiting na nararamdaman para sa akin? Mama Mia, dahil sa nangyaring yun ay bumaba po talaga ang self-confidence ko. Ikinukumpara ko na ang sarili ko kay Dayan. Sa totoo lang ay mas maganda naman ako kay Dayan. Mas may breeding at syempre mas mayaman. Mas bagay kami ni Edwin kung tutuusin. Mas mahal ko si Edwin at mas may oras kami sa isa't isa kaysa sa kay Dayan sa kanya. Alam ko kasing masyadong busy si Dayan sa kanyang mga ginagawa sa school, Mama Mia. Pero simula nga nung araw na yun ay hindi na ako pinapansin ni Edwin. Tinetext ko siya, Mama Mia, pero hindi siya nagre-reply. Tinatawagan ko siya pero kina-cancel niya ang tawag ko. Mas lalo akong nagalit noon. Ganun ba talaga ako? Ganun ba ako kakapalit-palit? Sabi ko sa sarili ko. Mama Mia, hindi pala talaga magandang emosyon yung galit, lalo na kapag pinatagal mo pa. Dahil ang totoo niyan, nang dahil sa galit na yon ay unti-unti pong nawala ako sa aking katinuan. Unti-unti, Mama Mia, na para bang kinakain ako ng sarili kong insecurity. Hanggang sa hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tinext ko na si Edwin. Sinabi ko sa kanya na kung hindi siya magpapakita sa akin ay sasabihin ko kay Dayan ang mga nangyari sa aming dalawa. Wala pang 1 minuto mula nung masend ko ang text na yon ay nakareceive na ako ng reply mula kay Edwin. Binablockmail mo ba ako, Leslie? Tama nga talaga siguro ako. Masama ang ugali mo, sabi niya sa akin. Hindi kita binablockmail. Pero kung ganitong tataguan mo lamang ako, sasabihin ko na lang kay Dayan ang totoo. Reply ko sa kanya. Bigla siyang tumawag, Mama Mia. Doon ay may galit sa kanyang tono nung tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko, Edwin. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa noon, Mama Mia. Sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Ano? Oo, Edwin. Gusto kita. At alam ko na alam mo na yon. Pero, gusto mo si Dayan, hindi ba? Sabi ko. Hindi ko basta gusto si Dayan. Mahal ko si Dayan, sabi niya. Well, kung mahal mo siya at ayaw mong masira ang inyong relasyon, sumunod ka sa lahat ng gusto ko. Sabi ko. Mama Mia, bakit ganun? Bakit naging ganun ako? Sa tuwing binabalikan ko ang mga pangyayaring yon, ay talaga namang nasasaktan ako para sa sarili ko. Parang pinipilit ko na lang ang sarili ko sa isang taong ayaw naman sa akin. Pero nung mga panahon na yon, ay hindi ko yun naiisip. Yung mga panahon na yun, Mama Mia, ang gusto ko lang ay makuha si Edwin. Kaya naman wala siyang ibang nagawa. Pumupunta pa rin siya sa bahay namin sa tuwing gugustuhin ko. At Mama Mia, may nangyayari na rin sa aming dalawa. Ayaw ni Edwin, pero lagi ko siyang binablockmail. Lalo pa na sinave ko na lahat ng text messages at na-record ko rin lahat ng pinag-uusapan namin.
Hindi ko alam pero hindi ako naniniwala noon, Mama Mia, na hindi nagustuhan ni Edwin ang mga ginagawa namin sa kama. Dahil kung talagang hindi niya yun gusto, siguro 'di ba Mama Mia, dapat siya na mismo ang umiwas. Pero hindi eh, hindi siya umiwas. Bagkus Mama Mia ay mas ginusto pa niya ang mga nangyayari sa aming dalawa. Bagkus ay naulit pa ng naulit ang pagniniig namin sa ibabaw ng kama. Nag-check-in na rin kaming dalawa. Hanggang sa isang araw Mama Mia, hindi na nagpakita pa sa akin si Edwin. Ang sabi niya ay labis na raw siyang nakokonsensya sa ginagawa namin. Ang sabi niya ay tigilan ko na raw siya. Naisip ko noon na siguro nga tama na. Naangkin ko rin naman ang paulit-ulit si Edwin kaya okay na ako doon. Kaya lang hindi naman umayon ang sitwasyon. Mama Mia, kung kailan sinabi ko na sa sarili ko na bibitawan ko na si Edwin, ay dun ko naman nalaman na nagdadalang tao pala ako. Buntis ako Mama Mia at walang ibang ama kundi si Edwin. Nung malaman yon ng mga magulang ko ay nagalit sila. Pilit nilang pinapaamin sa akin kung sino ang ama ng aking dinadala. Ako naman noon ay ayaw umamin. Ayokong malaman nila na ang boyfriend ng best friend ko ang ama nito. Tinawagan ko si Dayan Mama Mia at sinabi ko sa kanya ang aking sitwasyon. Agad siyang pumunta sa bahay. Dinamayan niya ako. Mama Mia, paulit-ulit niyang tinanong sa akin kung sino ang ama ng dinadala ko. Pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. Ayoko noon nasaktan si Dayan. Ayoko noon nasaktan ang best friend ko. Dahil nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay napagtanto ko na mali ang ginagawa namin ni Edwin. Kaya lang Mama Mia, naiwan ko ang cellphone ko sa loob ng kwarto nung umalis ako para mag-CR dahil naiihi ako. Simula kasi nung magbuntis ako Mama Mia ay ihi na lang ako ng ihi. Hanggang sa pagbalik ko, nakita ko na lamang na nakabukas na ang cellphone ko at binabasa na yon ni Dayan. Tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Kaya alam ko Mama Mia, alam kong alam niya ang tunay na mga naganap. Dayan, sabi ko. Leslie, totoo ba? Totoo ba ang mga nabasa ko dito? Totoo ba ang text ni Edwin na siya ang ama ng pinagbubuntis mo? Binawi ko sa kanya ng mabilis ang cellphone ko. Tinignan ko ang text message ni Edwin Mama Mia. At nandun, sinabi niya na kahit siya pa ang ama ng pinagbubuntis ko ay hinding-hindi niya ako pananagutan dahil mahal niya si Dayan. Wala na akong ibang nagawa kundi aminin kay Dayan ang totoo. Mama Mia, galit na galit si Dayan sa akin. Nasampal pa niya ako bago siya umalis. At nung makaalis na siya Mama Mia, ako naman ay nalugmok sa labis na lungkot. Nasaktan ako, hindi lang para sa sarili ko, hindi lang dahil sa tinext ni Edwin sa akin, kundi nasaktan ako dahil na rin kay Dayan. At nung nalaman ng mga magulang ko kung sinong ama ng pinagbubuntis ko Mama Mia, dahil sinabi ng mga katulong namin kasi narinig nila kaming nagsisigawan ni Dayan, ay galit na galit silang pinuntahan ng mga magulang ni Edwin. Mama Mia, ganun lang ang nangyari. Nag-usap ang mga magulang namin at walang nagawa si Edwin nung magdesisyon ng mga ito na ipakasal kami. Huwag niyong ipahiya ang pamilya namin, sabi ng papa ko. Panindigan ng anak mo ang ginawa niya sa anak ko, sabi naman ng mama ko. Mama Mia, sumang-ayon naman ang mga magulang ni Edwin. Dahil ang sabi nila ay nakakahiya rin daw yun sa kanilang reputasyon na nagsisimula pa ng magagandang pangalan sa mundo ng pagnenegosyo. Galit na galit sa akin si Edwin noon, Mama Mia. Lagi niya akong kinakausap na sabihin sa mga magulang ko na hindi ako ang mahal niya. Sinabi ko naman yun sa mga magulang ko, Mama Mia. Sinabi kong hindi ako magpapakasal kay Edwin dahil hindi namin mahal ang isa't isa. Pero parang naging bingi ang mga magulang ko. Sinabi nila, Mama Mia, na sana inisip namin ni Edwin yun noong wala pang nangyayari sa amin at habang may nangyayari sa amin. Hindi raw nila akalain na lalaki akong pariwara.
Mama Mia, wala nga kaming nagawa ni Edwin kundi sundin ang mga magulang namin. 2 araw lang matapos nilang mag-usap ay naipakasal agad kami sa huwes. Mama Mia, forever na kaming nakatali ni Edwin sa isa't isa. Pero mula nga nung naikasal kami ay hindi naman naging mabuti ang pagsasama naming dalawa. Mama Mia, mahal ko si Edwin. Mahal na mahal. Pero hindi niya po pinakita sa akin na deserve kong mahalin. Bagkus ay galit ang lagi niyang pinapakita. At nung isinilang ko na ang anak namin, ay hindi man lang niya ito nilapitan. Hindi man lang niya ito tinawag sa pangalan nito. Nandoon lang siya sa ospital dahil tinawag siya ng mga magulang ko. Dahil lagi siyang sinisigawan ng papa ko. Pero siguro kung may choice siya, Mama Mia, ay hindi siya pupuntang ospital. Mama Mia, lagi-lagi pong galit sa akin si Edwin. Magmula ngang naging mag-asawa kaming dalawa, ay nagniniig lamang kami kapag lasing siya. Nabuntis ako sa 2 at 3 naming anak dahil sa pagniniig namin tuwing lasing siya, Mama Mia. Ang akala ng mga magulang ko ay naging maayos na kami ni Edwin, lalo na nung bumukod na kami ng bahay. Pero ang hindi nila alam, Mama Mia, ay walang pagmamahalan sa loob ng bahay namin. Kung hindi lasing si Edwin ay hindi niya ako tatabihan sa pagtulog. Ganon ang buhay ko sa piling niya, Mama Mia. Hanggang sa nung magtatatlong taon na ang relasyon namin ay nalaman ko na may ibang karelasyon din itong si Edwin. Mama Mia, nung kinumpronta ko siya ay sinabihan niya ako na wala akong pakialam. Makontento ka at maging masaya ka na sayo pa ako umuwi. Na pinaninindigan ko pa tong letseng kasal na to, sabi niya. Naiyak na lang ako, Mama Mia, at paulit-ulit na nagsisisi sa sarili ko. Bakit ko ba pinilit noon ang sarili ko sa taong mahal ko? Alam ko naman noon na hindi niya ako mahal, pero bakit? Bakit ko pinipilit ang sarili ko sa isang taong may mahal na iba? Hanggang ngayon, Mama Mia, kahit na 10 taon na kaming kasal ni Edwin, ay ganun pa rin. Hindi pa rin ako masaya. Mama Mia, hindi ko na siya mahal. Napapagod din pala ang puso. Napapagod din pala ang pusong magmahal at humabol sa taong hindi mo gusto. Para kaming nasa isang open marriage na ngayon ni Edwin. May sarili akong karelasyon at may karelasyon rin naman siyang kanya. Hindi siya nagagalit sa akin nung sinabi kong may karelasyon din ako. Bagkus, Mama Mia, ay sinabi niya na panatilihin namin na gano'n ang aming sitwasyon. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga magulang namin, ay para kaming isang masaya, kontento at in love sa isa't isa. Pero ang katotohanan, Mama Mia, ay nagkukubli na meron kaming mga sarili naming karelasyon na itinatago namin sa dilim. Mama Mia, mahal ko na po ang karelasyon ko ngayon. Mahal ko na po siya pero hindi ko siya maigawang maipaglaban. Sabi ko kay Edwin ay gusto ko na ng annulment pero hindi siya pumayag. Napakaswerte ko raw kung magiging masaya ako samantalang siya ay habang buhay na magiging miserable. Nabalitaan kasi namin, Mama Mia, 6 na taon matapos kaming ikasal na naikasal na pala sa iba si Dayan at nasa ibang bansa na ito naninirahan at masaya na sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Mama Mia, alam kong hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Edwin si Dayan. Dahil wala pong relasyong nagtatagal sa kanya. Iba't ibang babae po ang kanyang nakakarelasyon. Hindi katulad ko na isang lalaki lang ang karelasyon ko ngayon. Edwin, palayain na natin ang isa't isa. Hindi mo ako mahal. At natanggap ko na yon at hindi na rin kita mahal ngayon, sabi ko. At ano, magiging masaya ka na? Magiging malaya ka matapos mong sirain ang buhay ko? Hindi. Hindi tayo maghihiwalay, Leslie. Panindigan natin hanggang kamatayan ang kasal na to. Payag akong may karelasyon kang iba. Kung mapabuntis ka sa iba, okay lang. Wala akong pakialam. Pero hindi mo siya mapapakasalan. Alam kong mahal mo na ang lalaking kinakasama mo ngayon ng palihim. Pero hindi kayo magiging masaya. Magiging miserable ka, kagaya ng paggawa mo ng miserableng bagay sa buhay ko. Mama Mia, hanggang ngayon, tinutuo pa rin ni Edwin ang kaniyang sinabi.
Miserable kaming dalawa hanggang ngayon. Hindi ako makakapag-file ng annulment dahil ayokong magalit sa akin ng pamilya ko. Dahil ang sabi ni Edwin, Mama Mia, ay ang sasabihin niya raw sa mga magulang ko ay ako ang nagloko. Na ako ang may kabit. Dahil siya anumang oras ay pwede niya raw iwan ang lahat ng kabit niya dahil hindi naman niya yun mga mahal. Samantalang ako, Mama Mia, ay nagtitiis ngayon na yung taong mahal ko ay nililihim ko dahil ibang tao ang kasama ko ngayon. Hindi ko alam kung karma bang matatawag ang naging sitwasyon ko ngayon, Mama Mia. Siguro nga karma. Kaya naman, Mama Mia, dahil alam kong may posibilidad na nakikinig nitong programa mo si Dayan dahil nasa ibang bansa siya, nais ko munang humingi ng tawad sa dati kong best friend. Dayan, patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil naging sobrang spoiled ako. At inuna ko ang sarili ko at inuna ko ang kaligayahan ko. Hindi ko inisip na masasaktan ka sa mga ginawa ko noon. Dayan, pasensya ka na kung naunahan ako ng inggit. Sorry kung nasira ko ang buhay mo. Hangad ko na sana'y masaya ka ngayon sa asawa mo. Na sana'y hindi katulad ni Edwin. Hindi sana miserable ang buhay mo. Sana ay kontento ka. Sana mas napabuti ka sa mga nangyari sa ating tatlo. Maraming salamat, Mama Mia, sa pakikinig at pagbabasa mo nitong kwento ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Leslie. Nako, ewan ko ba, Leslie, kung masasabi kong karma ang pinagdaanan mo. Siguro nga may parte na ganun. Pero alam mo ba kung anong mas mahirap? Ngayon na nagmamahal ka na ng totoo. Kaya lang, Leslie, mali pa rin yung ginagawa ninyong dalawa. Parang pinaglalaruan nyo yung kasal. Sagrado kasi ang kasal, galing yun sa Diyos. Hindi ko alam kung naikasal kayo sa simbahan o hindi. Pero pakiramdam ko naikasal kayo sa simbahan eh. Parang minadali lang yung sa West. Hindi ko alam Pero sa ngalan na kasal kayong dalawa, parang pinagbigkis at pinag-isa kayo ng Diyos. So isang malaking kasalanan yung ginagawa ninyo. Iniinsulto nyo yung isang sakramento na napaka-holy at napaka-banal pagdating sa Diyos. Hindi ko alam kung nagbabasa ka ng Bible, pero sa Biblia kasi, ang unang miracle ng Diyos ay ginawa niya sa isang kasal. Dong turning water into wine. Hindi ba yun ang pinaka-first niyang miracle? Ibig sabihin, ganun ang pagpapahalaga niya sa kasal. Sana maisip niyo yung dalawa ni Edwin. Sana mapag-usapan niyo yung dalawa. Kung ayaw ni Edwin na maghiwalay kayo, pag-usapan niyo na hiwalayan niyo kung sino man ang mga kinakalantari niyo ngayon at kung sino man ang mga lihim niyong karelasyon ngayon. Hiwalayan niyo at mag-umpisa kayo ulit. Alam kong hindi ganun ka-simple yon dahil napakalaking sugat ng inyong mga pinagdaanan. Pero sana magawa niyong mailigtas ang mga anak niyo sa pagiging miserable habang buhay. Dahil alam ko, kahit hindi niyo sinasabi sa mga anak niyo, nararamdaman nila yon. Mga matatalino ang mga bata ngayon. Mabilis silang makiramdam, mabilis silang makaalam. Kaya sana wag niyong idama yung mga anak niyo sa miserable niyong buhay. Pag-usapan niyo yung dalawa kung talagang hindi na kayo masaya sa isa't isa, sana'y magawa niyong palayain ang isa't isa. Siguro hindi ka pa nakahingi ng tawad kay Edwin sa lahat ng ginawa mo sa buhay niya. Dun ka mag-umpisa, Leslie. Humingi ka ng tawad dahil pagbabalik ta rin man natin ang mundo ay nagkasala ka talaga sa kanya. Pinilit mo yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo simula pa lang. Sana maging maayos ang lahat. Kung hindi man kayo maging maayos bilang mag-asawa, sana maging maayos kayo bilang mga magulang ng mga anak ninyo. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot na ibahagi natin sa iba itong kwento ng buhay mo. Maraming salamat din sa lahat ng nakikinig ngayon. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Leslie, please do click like and share this video. Click subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may video tayo at may kwento tayong isi-share dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung may sarili rin kayong kwento, please do email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng mga magagandang kwento. Mama Mia po ang inyong lingkod.
Magandang magandang araw sa inyong lahat.